Bilang isang estudyante na palaging nananalo at napapabilang sa mga may karangalan, mataas ang tingin ng mga tao kay Francesca sa edad nitong 17. Wala kasing pakialam ang dalaga sa mga taong nasa paligid niya na binababa siya, maging sa mga kaedaran niyang marami ng kalayawan sa buhay. Ang mahalaga kasi sa dalaga ay makabawi sa paghihirap ng kanyang lola para lamang siya ay mapag-aral. Ang kanyang mga magulang ay matagal na siyang iniwan at nagsimula ng kanya-kanyang pamilya. Hindi naman kayang makitang walang kinabukasan si Francesca ng kanyang lola Ising, kaya pinag-aral niya ito sa pamamagitan ng pagtitinda ng gulay. Maganda, mabait, at sobrang magalang na bata si Francesca. Ayon nga lang, hindi ito palakibo. Sa lahat ng nakakasalamuhan niya, lalo pa nung naging scholar siya sa private school na hindi naman kalayuan sa kanila. Sobrang daming lalaki ang sumusubok at gustong manligaw sa kanya. Ngunit ayaw niya. Dahil sa sitwasyon niya, natakot siyang umibig dahil baka iwanan lang din siya at matulad siya sa nangyari sa kanyang mga magulang. Isang araw, habang naglalakad ang dalaga papasok ng silid-aralan, may nakaabang sa pintuan na namumukhaan niyang si Wilbert. Matagal nang may gusto sa kanya at ayaw siyang tigilan. Hindi niya yun tinignan at dumire-diretso lang. Ngunit nang papasok na siya, bigla siyang hinila ng binata papunta sa gilid kung saan sila lamang dalawa. Ano ka ba, Francesca? Bakit kasi ayaw mo akong payagan na manligaw sa'yo? Paulit-ulit ba tayo, Wilbert? Hindi pa ako handa sa kanyang mga bagay. At isa pa, wala rin akong balak kaya paalisin mo na ako. Pagod na ako sa paglalakad. Kailangan ko nang umupo. Ayun na nga eh. Kung sasagutin mo ako, hindi mo na kailangan maglakad papasok. Susunduin kita gamit ang kotse. Hatid sundo. Pag di mo pa ako tinigilan, sisigaw ako. Pumayag ka na. Kailangan kong makapasa dahil ililipat ako sa public school ni Papa. Kailangan ko lang naman yung talino mo eh. Hindi na sumagot pa si Francesca at tinulak na lang si Wilbert. Magmula kasi nang pumasok doon ang dalaga, hindi na siya tinigilan, kakakulit ng lalaki. Madalas din itong ipalabas sa mga estudyante, maging sa mga guro, na silang dalawa daw ay magkasintahan. Imbis na mainis, hinayaan na lang ng dalaga dahil hindi niya rin gugustuhin na magkaroon ng gulo dahil sa kanya. Nagsimula na ang klase. Abala si Francesca na magsulat ng mga aralin habang ang ilan niyang kaklase ay patuloy lamang sa paggamit ng mga cellphone. Tinawag pa nga siya ng isa. Hoy, huwag ka masyado mag-focus. Tingnan mo kami. Di naman namin kailangan matuto dito. Hindi rin naman nila kami binabagsak. Kasi kung hindi dahil sa ating mga estudyante, hindi naman sila sasahod eh. Hoy, huwag kayong ganyan. Baka mamaya marinig kayo ni Sir Paul. Tumawa lamang ang kanyang mga kaklase. Alam niya kasing literal na mayayaman ang mga ito at hindi niya talaga maabot. Kaya nanahimik na lang siya. Nagulat naman ito nang biglang humarap ang kanilang guro. Marahil hindi nga ako kikita ng pera kung hindi dahil sa inyo. Pero kahit hindi ako nagtatrabaho dito, kaya kong kumain ng karne sa araw-araw. Iba't ibang putahe at walang sawa. Hayaan mo sila, Francesca. Sino bang magmumukhang walang pinag-aralan sa koleyo? Doon na tumigil ang mga kaklase. Para kasing napahiya sila sa sinabi ng guro na talaga namang may punto. Mabilis lang naman ang klase dahil morning shift lang naman sila. Agad siyang nagligpit ng mga gamit at naglakad papalabas.
Bigla namang kumabog ang dibdib niya nang makita si Wilbert sa labas kasama ang dalawa nitong kaibigan. Paniguradong siya na naman ang inaabangan ng mga ito. Kaya umiba siya ng direksyon. Nakakatakot na kasi noon at sa lugar ng silid-aralan, wala ng tao bukod sa kanilang apat. Tinahak niya ang direksyon ng kaliwa, ngunit humarang sa kanya ang dalawa pang kaibigan ni Wilbert. Kinabahan na si Francesca dahil nang tignan niya ang direksyon nila Wilbert ay papalapit na ito sa kanya. Hindi pa siya nakakapagsalita ay hinila na siya ni Wilbert papasok ng classroom at agad sinarado ng mga kaibigan niya habang nagtatawanan pa. Kinakabahan na noon ang dalaga at hindi alam ang gagawin. Nanginginig siya tapos kabang-kaba, dahilan para mawalan siya kaagad ng malay. Pagkatapos noon, hindi na niya alam ang nangyari. Gumising siyang naabutan pang nagsasarado ng polo si Wilbert at nag-iwan pa ng salitang, "Subukan mo magsumbong ha. Wala ka nang aabutang lola ising pag-uwi mo." Hindi alam ng dalaga kung bakit masakit ang puson niya. Hindi niya alam ang nangyayari. Sinubukan niyang bumangon at doon niya napagtanto na wala na siyang saplot. Gumuho ang mundo ng dalaga at parang pinagsakluban ng langit at lupa. Sa iyak nitong wala na atang ilalakas pa, kailangan niyang tumayo at umuwi. Binihisan niya ang sarili at dinampot ang kanyang mga libro. Ika-ika siyang lumabas ng paaralan. Naisipan niyang magsumbong, ngunit alam niyang wala siyang laban sa pamilya ni Wilbert. Hindi niya alam ang gagawin noon dahil grabe ang pandidiri niya sa kanyang sarili. Pag-uwi, agad nakatulog ang dalaga. Nagising siya sa gabi na wala sa wisyo para tumayo at napakabigat ng pakiramdam niya. Parang nilalagnat siya. Agad naman yung napansin ng lola ising niya, kaya nilapatan siya ng bimpo sa noo. Sumapit ang kinabukasan, kahit anong pilit ni Francesca, hindi siya makabangon. Nanginginig siya at napagdesisyonang huwag munang pumasok. Inabot siya ng 3 araw na walang paramdam sa paaralan. Pagpasok niya, napadasal siya dahil paniguradong hindi niya kakayanin na makita pa si Wilbert. Medyo late na siya nakapasok at nakapagtatakang wala na si Wilbert. Kaya napatanong siya sa kanyang katabi. "Wala na eh. Nag-transfer na sa ibang school. Hindi ka kasi pumasok eh." Pinili na lang ibaon ng dalaga sa limot si Wilbert at ang mga ginawa nito sa kanya. Kampante naman siya noon, ngunit nang lumipas pa ang mga buwan, nakapansin siya ng mali sa kanyang sarili. Hindi siya nagkakaroon ng dalaw. Palagi na siyang inaantok at higit sa lahat, napapadalas na ang kanyang pagduwal. Isang araw pa nga, oras ng klase ni Sir Paul, at ang paksa nila ay patungkol sa kinabukasan ng bawat isa. Bigla itong tumingin sa direksyon niya at nagsabing, "Kaya wag kayong gagaya sa iba dyan na akala mo sa pag-aaral lang may pakialam. Yun naman pala maagang mabubuntis." Pagkawika ng guro, bigla itong umiba ng tingin at ang mga kaklase naman niya ay nagpalingalinga at hinanap ang posibleng pinariringgan ng guro. Ngunit hindi naman nila malaman kung sino at hindi rin nila mapaghinalaan si Francesca dahil sobrang labo ng bintang na ito para sa kanya. Kinabahan si Francesca noon dahil papaano nga kung nabuntis siya ni Wilbert. Sobrang bata pa niya at papaano na.
Parang sinira niya na rin ang tiwala ng kanyang Lola Ising na siya'y makakatapos ng pag-aaral at makakamit ang kanyang mga pangarap. Gumuho ang mundo ng dalaga. Masyado siyang na-stress. Mabuti na lamang at malapit na ang Christmas break, kaya makakapagpahinga din siya ng matagal-tagal. Nag-iba rin ang pakikitungo ng guro sa kanya. Palagi itong nakatitig ng matalim at may pagpunas pa ng laway. Hindi na komportable ang dalaga, lalo pat minsan napapansin niya itong sinusundan siya at minsan lumalapit pa sa kanya. Mabuti na lamang at sumapit na ang bakasyon. Wala nang ibang ginagawa si Francesca kundi ang tumulong sa kanyang Lola Ising na magtinda. Tuwing hapon sila umuuwi. Hindi naman kalayuan ang pwesto nila sa kanilang bahay. Kaya minsan, pinagpapahinga niya rin ang Lola Ising niya at siya ang naiiwan. Isang hapon, nagliligpit si Francesca nang biglang may tumawag sa kanyang pangalan. Pamilyar yun, kaya agad siyang lumingon. Nakita niya sa kanyang harapan ang kanyang guro. Nakakaiba ang inaakto sa kanya. Nakangisi yun habang titig na titig sa kanyang tiyan. Uy, sir! Kumusta na po? Ayos lang naman. Kayo ng baby mong sobrang lusog. Kamusta? Ano pong ibig niyong sabihin? Naku, huwag ka nang magmaang-maangan pa. Sino bang tatay niyan? Ang boyfriend mo bang si Wilbert? Sir, una sa lahat, hindi ako buntis. At mas lalong hindi ko po boyfriend si Wilbert. Pwede po bang huwag niyo na lang siya banggitin sa akin? Mauna na ako. Sigurado naman akong magkikita pa tayo mamaya eh. Hindi naman masyadong binigyan ng kahulugan ng dalaga ang sinabi ng guro. Akala niya ay babalik ito para kausapin siyang muli. Sumapit ang gabi habang naguhugas ng pinggang pinagkainan si Francesca. Habang ang kanyang lola ay nakikinig ng radyo, nakaramdam siya ng parang may mga matang nakamasid sa kanya. Hindi kasi siya komportable sa paligid na parang may nakasilip sa bawat siwang ng kanilang tahanan. Binilisan niya ang paghugas para makapagpahinga na siya kaagad sa kwarto. Mabilis siyang nakahiga at nagpahinga at pinilit niyang matulog. Nagpalipat-lipat na siya ng pwesto, ngunit ni katiting na antok ay hindi niya maramdaman. Wala siyang nagawa. Lumipas ang ilang sandali. Nakarinig siya ng kakaibang huni ng ibon. Matinis yun na tila nasa malayo kung papakinggan. Pero yung huni ay dahan-dahang pumapasok at lumalabas sa kanyang tenga na parang binubulong lang. Mas kinabahala niya pa ang pananakit ng kanyang tiyan na parang naninigas yun at may umiikot pang hangin sa loob. Gustuhin man niyang tumayo para humingi ng tulong sa kanyang Lola Ising. Ngunit ayaw na niya itong abalahin pa dahil pagod ito. Hanggang sa nakaramdam si Francesca ng mga pagtakbo sa paligid na parang pinapalibutan ang kanilang bahay. Sakto namang pumasok ang kanyang lola sa kanyang kwarto na napapansin din ang mga kakaibang nangyayari sa paligid. Doon mas kinabahan si Francesca nang tanungin siya ng kanyang lola kung mayroon bang buntis sa kanilang paligid. Hindi alam ng dalaga ang kanyang isasagot, kaya umisip siya ng may dadahilan. Ngunit bago pa man makapagsalita, nakarinig sila ng lumapag sa kanilang bubungan. Dali-dali ang kanyang lola sa kusina para abutan siya ng asin. Buong tapang ding kinuha ng kanyang lola ang itak na nasa ilalim ng papag. Sinabi nitong inaaswang sila at hindi maganda ang kalagayan nila ng mga oras na yun.
kaya kailangan nilang lumaban. Gusto man ni Francesca na sumama sa kanyang lola sa paglabas nito, ngunit hindi niya magawang tumayo dahil sa sobrang sakit ng kanyang tiyan na halos damay na ang kanyang buong katawan na talaga namang nagpapahirap ng sobra sa kanya. Gusto niyang matiyak ang kaligtasan ng kanyang lola, kaya pilit siyang gumapang sa bintana para makita ang kaganapan sa labas. Naabutan niyang nakatayo ang kanyang lola at nagsisisigaw na tila may kaaway. Galit na galit ito na parang may kinakausap at pinapalayas. Maya-maya lang, tumambad sa kanilang harapan ang isang pandak na mabalahibong nilalang na nakatitig ng masama sa kanyang lola habang nanlilisik ang napakapula nitong mga mata. Hinahamon ito ng kanyang lola ng patayan. Umaangil ang malahalimaw na nilalang habang iwinawasiwas naman ng Lola Ising ang kanyang hawak na itak. Kinabahan pa nga si Francesca nang makita niyang tinignan siya ng nilalang. Yung pakiramdam ng dalaga ay kakaiba. Parang nakita niya na ang nilalang at nakasama pa. Akmang susugod ang nilalang nang naunahan ito ng taga ng kanyang lola sa bandang braso at kitang-kita ng dalaga kung paano at gaano kalalim ang pagkakabaon ng itak sa braso ng aswang. Sigurado silang nahirapan ang aswang dahil sa kakaibang sigaw nito na kaagad namang tumakbo papalayo. Kaagad pumasok ang lola ni Francesca at agad naman niya itong niyakap. Doon siya muling tinanong ng kanyang lola kung may buntis daw ba dahil ang aswang ay tiktik. Doon na humagulgol sa iyak ang dalaga at ipinagtapat ang ginawa sa kanyang pangahalay ni Wilbert. Hindi nagalit ang kanyang lola, bagkos ay nag-init ang dugo nito sa binata. Kinabukasan din, tumungo sila sa presinto ng pulis para magsampa ng kaso at mapalutang ang binata. Medyo natagalan ang proseso dahil marami pang hinihinging ebidensya ang panig nila Wilbert. Ngunit sa huli ay napatunayan din nakulong ang binata sa salang panggagahasa. Nakakuha sila ng danyos sa pamilya ng binata dahil napag-usapan sa korte, kaya hindi na sila mag-aalala sa pinagbubuntis ni Francesca. Pagkatapos ng Christmas break ay may pasok na. Minabuti na Francesca na malaking uniform ang kanyang isuot para hindi mahalatang siya'y buntis. Huling klase niya at uwian na. Si Sir Paul ang teacher nila. Nakayuko itong pumasok at tila may iniiwasan. Napansin rin ni Francesca ang braso nitong mayroong makapal na benda. Hindi makatingin sa kanya ang guro na talaga namang nakapagtataka. Doon na pag-isip-isip ng dalaga ang lahat. Walang ibang paghihinalaan kung sino ang umatake sa kanilang bahay, kundi ang kanyang gurong aswang. Narinig mo na ba? May kwento-kwento na kumakalat. Isang lugar na kinatatakutan ng mga Pilipino. Ha? Anong sinasabi mo? Saan yan? Parang wala naman akong naririnig. Shh! Huwag kang maingay. Mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. Isang maling salita mo, tiyak ang magiging kapahamakan mo. Teka nga, saan ba tayo pupunta? Saan pa ba? Tara, tuklasin natin ang hiwaga ng Siquijor. And boom! Itatransition natin yung fast-forward effect ng mga places sa Siquijor.
What do you think, guys? Pagpapaliwanag ni Lester sa harap ng kanyang mga kaibigan ng kanyang suwestyon para magiging output nila. Hindi naman kaya masyadong exaggerated yung concept? Cliché. Redundant? Agad na kumunot ang noo ni Lester sa mga pinagsasabi ng kanyang mga kaibigan. Hindi niya makuha kung saan nila nakuha ang mga sinasabi nila. Alin doon ang cliché? Exaggerated and redundant. Pre, isipin mo di ba nagka-output na din sa department natin tungkol sa copies? Then, yung mga naging concept nila is tungkol sa mga aswang. Tapos yung sa Educ department naman, pumunta sila sa Apayao. Then ang concept nila is tungkol sa mga manlalason ba yun? Basta yun. Tapos tayo naman this time, si Kihor. Sumang-ayon naman sila Paulo at Ben sa sinabing yun ni Felix. Ngunit hindi pa rin nagpapatalo si Lester sa kanila. Bakit? Gagayahin ba natin yung mga ginawa nila? Of course not. Gagawin natin yung output na to para mawala yung stereotyping sa lugar. See? It's a different perspective. Pagpapaliwanag na muli ni Lester, nagkatinginan naman ang tatlo pang binata sa kamuling tumingin sa kanya. Enlighten us. Utos ni Paulo sa kanya. Tumikim si Lester bago muling inayos ang pagkakatayo at naghanda na naman na magpaliwanag with feelings and action sa harap ng mga kaibigan niya. Ganito kasi ang mangyayari mga pre. Diba, sikat din ang sikihor sa mga balitang kababalaghan katulad ng mga aswang, mangkukulam, mambabarang, at kung ano-ano pa, right? Nagsitango naman ang mga kaibigan niya kung kaya ipinagpatuloy niya ang pagpapaliwanag. Pero doon, di ba yung lugar din na yun ang isa sa mga parang na-preserve yung ancient practice na tinatawag natin bago pa man sinakop ng mga dayuhan ng ating inang bayan? Sambit ni Lester habang nakahawak na sa kanyang dibdib. Patuloy pa rin sana siya sa pagpapaliwanag nang ipagpatuloy na ni Ben ang kanyang sasabihin. So, ibig mong sabihin, maglalagay din tayo ng concept about sa mga kababalaghan part. Pero, i-overshadow natin yung historical facts? Ganon? Nadali mo, my friend. So ano? Plano na tayo. Kailan? Sino? At paano? Agad na nag-usap-usap ang magkakaibigan sa kung paano nila gagawin ang naturang output na ito. Saka naman nila napagdesisyonan na mag-vlog type na lang ang gagawin nila dahil aapat lang naman sila at mas madali yon na gawin, lalo na at gahol na rin sila sa oras. So, that's a wrap. See you tomorrow na. Okay? Nasa bakasyon ng utak at katawan ko eh. Sumang-ayon na rin naman ang iba sa sinabi ni Felix, kaya agad na rin silang umuwi at naghanda para sa pagpunta nila sa lugar kung saan makakaranas sila ng mga bagay na kailanman hinding-hindi nila makakalimutan. Parang mga lantang gulay na nagsibaba sila Felix, Paulo, Ben, at Lester mula sa sasakyan. Hindi naman nila inaasahan na matinding pagsubok na ang kanilang kaharapin pagpunta pa lamang sa lugar na yon. Kanya-kanya silang unat at palatak dahil sa matinding pagod. Matapos ang ilang saglit, agad muling nag-usap-usap ang apat tungkol sa isang bagay. Guys, sabihin nyo, wala na isa sa atin na nagpa-reserve o naghanap ng pansamantala nating tutuluyan sa lugar na ito, no? Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila sa kasabay-sabay na napamura dahil sa wala pa silang mapagpapahingahan. Ano ba naman yan? Teka, saka na natin yung problemahin. Maghanap muna tayo ng makakainan. Gutom nga ako eh. Sa totoo lang.
Nang makakita sila ng karinderyang makakainan, agad muli silang napahinto sa kanilang paglalakad dahil sa malakas na pagtunog ng kampana ng simbahan. Ngunit hindi nila inaasahan na may makakabanggaan silang matandang mag-asawa. Nahulog lahat ng bitbit ng mag-asawa at halos matumba pa ang may edad na babae dahil doon. Ay naku, pasensya na po. Panghihingi ng tawad ni Paulo, saka tinulungan ang mga yon sa pagpupulot ng mga nahulog na bagay ng mag-asawa. Agad rin na nakipulot sila Lester at si Ben, ngunit nagpatuloy lamang si Felix sa paglalakad kahit siya ang nakabanggaan ng mga ito. Hintayin ko na lang kayo doon. Sambit pa nito habang nagdire-diretso nga sa paglakad. Natigilan naman si Lester at pinagmasdan ang papalayong figura ni Felix habang umiiling-iling. Agad niyang iniabot ang mga napulot sa mag-asawa, ngunit agad siyang nakaramdam ng takot nang makita ang masamang pagtitig sa kanila ng mag-asawa, lalong-lalo na kay Felix. Nang, eto na ho. Pasensya na po talaga. Hindi po namin kayo napansin. Pasensya na po. Panghihingi muli ng tawad ni Lester dahil bigla siyang kinabahan sa paraan ng pagtitig ng mag-asawa sa kanilang magkakaibigan. Hinintay na muna ng tatlo na umalis ang mag-asawa bago nila sinundan si Felix. Nakita na lang nila itong naka-order na at nagsisimula na rin itong kumain. Hindi naman napigilan ni Ben na batukan ang kaibigan sa oras na tuluyan siyang makalapit dito. Aray, Ben! Ano ba? Kitang kumakain yung tao eh. Hindi na pinatapos ni Ben ang pagrereklamo ni Felix at agad niya itong sinabihan. Sira ka ba, Felix? Ignorante ka ba o sadyang sobrang tapang mo lang? Hindi ka man lang nag-sorry o tumulong kanina. Ikaw kaya yung nakabangga. Pangangaral ni Ben sa kaibigan habang umuupo. Nagsiupo na rin sila Paulo at Lester na hindi rin maipinta ang mukha dahil pareho na silang kinakabahan. Tubong probinsya silang dalawa, kung kaya mas may kaalaman sila sa mga posibilidad ng engkantismo, bati o usog. Sa paraan pa lamang ng pagtingin sa kanila ng dalawang matanda kanina, sapat na yung dahilan upang kabahan silang dalawa. Ben, nandun na rin naman kayo eh. Saka sigurado akong humingi. Hindi na ituloy ni Felix ang sasabihin dahil agad siyang napaduwal-duwal at mahigpit na napahawak sa tiyan nito. Agad rin naman na napatayo ang tatlo at inalalayan si Felix. Hindi na sila nakapagtanong kung nasaan ang palikuran dahil sa dumiretso na si Felix sa labas at agad na sumuka sa may puno malapit sa karinderya. Mabuti na lamang din at hindi sementado ang parteng yon. Hindi alam ng tatlo kung ano ang gagawin nila sa mga oras na yun. Panay-iwas rin sila sa mga tingin ng mga tao na pasulyap-sulyap sa kanila. Hindi rin naman din nila alam kung ano ang nangyayari sa kaibigan. Iniisip nila na kung dahil ba sa biyahe, sa pagod, o dahil sa pagkain, kaya nagkakaganyan si Felix. Agad silang nagsilapitan nang matapos na itong magsuka, ngunit mas humigpit naman ang hawak nito sa kanyang tiyan. Aray, yung tiyan ko, sobrang sakit. Dumadaing nasambit ni Felix. Lalo namang nataranta ang tatlo, kaya't hindi nila napansin ang paglapit ng isang matandang lalaki sa kanila. Ay, mga noy! Anong nangyayari dyan sa kasama ninyo? Ayos lang ba siya? Pagpansin ng matanda kay Felix,
Halos mawala naman ang tatlo sa postura dahil sa biglang pagsulpot at pagsasalita ng matanda. Ano po kasi, Tang, kanina po kumakain lang tapos bigla na lang pong nagsusuka. Tapos ngayon, sobrang sakit naman daw po ng tiyan. Lumapit ang matanda sa namimilipit na si Felix, saka idinikit ang hinlalaki sa noo ng binata. Napailing-iling naman ito, saka muling hinarap ang tatlo. Mga dayo kayo ano? Parang may pinainit ng ulo itong kaibigan ninyo ha. Pinalipadan tuloy. Ala, sige. Alalayan nyo yan at sumunod kayo sa akin. Sa lagay niyan baka maisuka niya ang bitukan niya. Nanlaki naman ang mga mata nilang tatlo sa sinabi ng matanda. Agad na tumakbo si Paulo sa karinderya upang magbayad, habang umaalalay naman sila Ben at Lester kay Felix at sumunod na sa matanda. Natagpuan nila ang mga sarili na nasa loob ng bahay ng matanda at inutusan na sila nito na iupo si Felix habang may kinuha naman ito saglit sa parting kusina nito. Nakita nila na may inilagay na mga dahon at tangkay ang matanda sa isang tasa, saka yun nilagyan ng mainit na tubig. Lumabas na ito at inilapag ang tasa sa katabing lamesa kung saan namimilipit si Felix. Inutusan sila nitong itaas ang damit ng kaibigan at doon nakita nila na may inilabas naman itong botelya, saka ibinuhos ang langis nitong laman sa palad nito, sabay haplos sa tiyan ni Felix. Pagkatapos ng ilang hagod ng matanda, unti-unti namang kumalma sa pamimilipit si Felix. Ipainom niyo yung nasa tasa sa kaibigan niyo kapag kumulay na ang tubig. Ipaubos niyo hanggat mainit pa ha. May kukunin lang ako saglit. Salamat po, Tatang. Pero pwede po bang magtanong? Saad ni Lester bago tuluyang umalis ang matanda. Sasagot na sana ang matanda nang bigla naman silang makarinig ng malakas na sigaw sa labas ng bahay. Agad yung pinuntahan nila Ben at ng matanda at nakita na lamang nila si Paulo na hinahabol ng dalawang malaking aso. Sigaw ng sigaw ang binata habang pilit na tumatakbo ng mabilis para lamang hindi maabutan ng mga aso. Agad naman na kinuha ni Tata Lito ang mahabang walis tingting saka lumabas ng bahay at ipinantakot yun sa mga aso. At saka pinapasok ng matanda ang hingal na si Paulo. Sa totoo lamang, hindi alam ng mga tao sa loob kung maaawa sila o matatawa sa kalagayan ni Paulo. Ngunit pinili na lamang ng iba na manahimik puwera kay Lester. Sayang, hindi ko nakuha ng video. Napatingin naman ng lahat sa sinabi ni Lester at nahalata naman ito ng huli, kaya agad na rin siyang nagpaliwanag. Kumukuha na kasi ako ng video kanina pa, simula nang magbiyahe tayo, para sana mas authentic at hindi scripted. Ano ka ba, Ben? Reklamo nito, saka hinawakan ang parte ng ulo na hinampas ni Ben. Sira ulo ka? Anong itsura namin dyan? Oh, kalma ka lang. Tingnan mo Kung hindi ako panakanakang kumukuha ng video, di wala tayong nasimulan ng kahit ano. Saka di ba, ilang oras pa lang tayo dito. Ang dami na agad ganap. Napasa po naman sila Ben at Paulo sa kanilang mga noo, habang tahimik si Felix na humihigop sa tasa na ibinigay ng matanda sa kanya. Naiengganyo nga siya sa inumin na ito dahil kahit hindi ganon kagandahan ang lasa, sa bawat inom naman niya, unti-unting nawawala ang sakit ng tiyan niya. Mga Noy, ano ba yung video na sinasabi ninyo?
Tanong ng nagmamasid at nakaupong matanda sa harapan nila. Nagkatinginan naman ang magkakaibigan at napagpasyahan na sabihin dito ang tunay nilang pakay sa lugar, pati na rin ang nangyari kanina bago sumama ang lagay ni Felix at ang dalawang matanda na nakabanggaan nila kanina. Mukhang nakuha naman agad ng matanda ang mga sinasabi nila dahil tumango-tango ito habang nakikinig sa kanila. Ay nako, kaya naman pala sumama ang pakiramdam niyang kasama ninyo dahil may pagkabastos ang ugali. Wala namang masama sa paghingi ng tawad eh. Ay nako, malamang sa malamang, napalipadan ka noon kasi arogante ka. Pagpapangaral ni Tata Lito kay Felix na nakayuko na ngayon, humarap naman muli ang matanda sa iba, saka nagbigay ng suhestyon. Maaari na lamang siyang magkwento at magbigay ng ilang impormasyon tungkol sa lugar. Dahil mukhang maganda naman daw ang mithiin nila. Agad naman na nagsing-ayunan ang mga binata at inihanda ang kamera. Ilang saglit lamang ang lumipas nang magsimula na ang matanda. Sikihor pa rin ang Sikihor. Naging kilala ang lugar na ito dahil sa hanggang ngayon, tinatangkilik pa rin ang mga organiko at tradisyonal na gamot at panggagamot. Isa rin ang lugar na ito sa may malaking bahagi ng kasaysayan ng ating bayan. Masasabi ko na dito rin makikita ang mga patunay na may sariling kultura noon ang Pilipinas kahit bago pa tayo sinakop ng mga Kastilang dayuhan. Dahil dito sa lugar na ito, namamayani ang iba't ibang kwento na hindi pangkaraniwan mula sa mahika, panggagamot at maging sa mga tinatawag na babaylan. Laganap din sa lugar na ito ang mga kwento na elemental, maging mga mangkukulam man yan, mambabarang, aswang o manananggal, mga elemento ng kalikasan o maging mga kapre sa puno ng balete. Isa lamang yan sa mga pwede mong diskubrihin sa lugar na ito. Pwede mo namang saliksikin kung sapat ang lakas ng loob mo. Pwede kayong bumisita at dumayo. Alamin ang lihim ng hiwaga sa lugar ng Sikihor. May awa sa mga mata na nakatitig si Justin sa mga matatanda na nakaupo sa wheelchair. Habang pinagmamasdan ng mga ito, ay may malamig na kamay ang humaplos sa puso niya. Hindi niya kasi lubos maisip kung bakit o paano naatim ng mga kaanak o pamilya na basta na lang iwanan doon sa home for the aged ang mga matatanda. Natigil siya sa pagmamasid nang bigla siyang tawagin ni Evelyn, ang isang kasama niya na nagtatrabaho rin sa bahay Kalinga. 12:00 na yon ng tanghali at oras na upang pakainin ang mga matatanda. Habang nakaupo sa harap ng lamesa, ay napansin ni Justin ang paglingalinga sa paligid ni Kim, ang isang kasama rin niya na nagtatrabaho doon. "Pare, anong meron?" tanong ni Justin. Napalingon naman sa kanya ang lalaki. Wala naman. Hinahanap ko lang si Lolo Ipe. Wala kasi siya dito. Nilinga niya ang paningin sa paligid. Tama nga ang sabi ng kasama. Wala roon ang matandang lalaki. Baka naman naiwan sa loob ng kwarto niya.
Teka, pupuntahan ko nga saglit. Baka nakalimutan nila Evelyn ilabas. Pagkasabi ay tumayo ang lalaki. Nagpaalam pa ito sa matanda na pinapakain. Ilang saglit lang ay bumalik si Kim. Nakapagtataka pare, pero wala si Lolo Ipi sa kwarto. Tinanong ko ang nakita kong nurse pero di rin nila alam eh. Paanong wala sa kwarto? At paanong hindi alam? Kunot noong tanong ni Justin. Ewan ko ba, baka kinuha na ng mga anak. Ang sabi mo, wala na mga kamag-anak ang lahat ng mga matatanda na narito. Oo nga, pero mali mo naisip ng pamilya o kaanak na kunin siya. Baka nakonsensya na nung iwanan nila ng matagal dito. Hindi na sumagot pa si Justin. Bago lamang siya sa pinapasukan na home for the aged. Intern pa lang siya roon. Halos 2 linggo pa lamang siyang pumapasok roon. Pero aaminin niyang nagugustuhan niya ang trabaho. Kahit na mahirap ay ayos lang. Masaya siya kahit paano ay nakakatulong sa pag-aalaga sa mga matatanda na inabandona ng mga pamilya. Sumapit ang 5:00 ng hapon. Kanya-kanya na sila ng pag-aayos ng gamit. Ang numero 1 rule sa bahay ampunan na yun ay bago mag-6 ay dapat nakauwi na sila. Sa isip nila Justin at Kim ay ayos na ayos yun para makagala pa sila kung sakali. Bago lumabas ay napansin ni Justin ang kakaibang tingin sa kanila ng nurse. Tila nanilisik ang mga mata at seryoso ang itsura. Bahagyang kinilabutan si Justin sa paraan ng titig na yon. Ang totoo ay hindi nila nakakasalamuha ang mga nurse doon. Lagi lamang sila namamalagi sa mga kwarto na naroon. Kahit minsan, isa man sa kanila ay wala pa silang nakausap. Silang 3 lamang ni Evelyn ang nagkakausap habang naka-duty. Minsan nga ay narinig niyang pinag-uusapan ng dalawa ang tungkol sa kakatuwa nilang napapansin sa loob. Matagal na kasi ang dalawa na nagtatrabaho roon. Kahit ang may-ari mismo ng ampunan ay hindi rin nila nakakausap ng matagal. Aristokrata ang itsura ng may-ari na si Elena. Sabi nila ay senior citizen na ang babae, ngunit kung titingnan, ang bata pa ng itsura nito. Sa tansya nga nila ay nasa 30s lang. Minsan nga ay nagbiro pa si Evelyn na baka alaga sa retoke at enhancement ang mukha ni Elena. Napakaganda kasi ng mukha at maganda rin ang hubog ng katawan. Hindi rin kasi nila makita ang balat nito dahil lagi na lamang mahabang dress ang isinusuot. Tanging kamay at mukha lamang ang nakikita nila. Kinabukasan, napansin ni Justin ang kakaibang ikinikilos ng mga matatanda na naroon. Tila may kinakatakutan ang mga ito dahil malilikot ang mga mata na tumitingin sa paligid. Hindi nakatiis si Justin, kaya naman nilapitan niya ang isang matanda na si Lolo Art. Nagulat pa ito at nanlalaki ang mga mata habang nakatitig sa kanya. Bigla na lamang hinawakan ng matanda ang magkabila niyang braso. "Alis na kayo rito!" Mahina ngunit may diin na sabi nito. Bakit naman po, Lolo? Kapag umalis kami, wala na pong mag-aalaga sa inyo rito. Mahinahon na sagot niya. Sinenyas pa ng matanda ang daliri na iginuguhit sa leeg. Ibig sabihin ay patay. Alam niyo po, Lolo, lahat naman po tayo ay papunta sa bagay na yan. Wala pong makakaligtas at lalong hindi po natin matatakasan. Ngunit paulit-ulit ang matanda sa pagsenyas sa kanya. Kakausapin pa sana niya ito, ngunit bigla siyang tinawag ni Kim. Nagtataka si Justin habang tinutungo nila
ang likurang bahagi ng bahay Kalinga. Sa isip niya ay ano ang gagawin nila roon. Pare, may sasabihin ako sa'yo. Ani ni Kim. Bakit parang balisa ka yata? Nagtatakang tanong niya. May narinig kasi ako kanina eh. Hindi ko alam kung totoo ba ang narinig ko pero kung totoo man yun, nanganganib tayong lahat dito. Ano bang narinig mo? Chismis ba yan? Natatawang sagot niya. Huwag ka maingay ha, na sinabi ko sa'yo. Diba nung nakaraan, sinabi ko na nawawala si Lolo Ipe? Ang akala ko pa nga, ay inuwi na siya ng pamilya niya. Tumango si Justin bilang tugon. Oh, tapos? Kunot noong tanong niya. Hindi sinasadya na napadaan ako sa kwarto ng mga nurse. Ang narinig ko, kinain na raw nila ang matanda. Ang sabi pa nga ng isa, naubos na ang laman niya at inilibing na raw nila ang ibang parte ng katawan niya. Nandalaki ang mga mata na kwento nito. Sus ka naman pare, naniniwala ka pa sa ganun? Saka, nakita mo ba mismo na aktual na kinakain nila? Hindi nga, pero bakit nila pag-uusapan ng ganong bagay? Hindi ginagawang biro yun. Napangisi si Justin. Paano kung nagbibiruan lang sila tapos binigyan mo kaagad ng kahulugan at mali siya? Teka, nakainom ka na naman kagabi ano? Mukhang may hangover ka pa. Hindi ako lasing ngayon. Yan ang nga ba sinasabi ko eh. Kaya yan, kung ano-ano na ang naririnig mo. Tara na, bumalik na tayo sa loob. Pagkasabi ay tumalikod na siya. Kung ayaw mo maniwala, bahala ka. Magre-resign na ako bukas na bukas din. Hindi pinansin ni Justin ang mga pahabol na sinabi ni Kim. Kung totoo man yun, edi sana dati pa sila biniktima ng mga nurse na naroon. Pagsapit ng 5:00 ng hapon, ay nagsabi si Kim kay Justin na pupunta sa opisina ni Elena. Magpapaalam na siya ng maayos at sasabihin na magre-resign na. Hindi alam ni Justin na seryoso ang kasama sa gagawin. Akala niya, nagbibiro lamang ang lalaki. Sigurado ka na, Brian? Baka naman nabibigla ka lang. Tanong ni Justin. Seryoso ako pare. Hindi naman kita pinipilit maniwala pero ang payo ko, mag-iingat ka na lang dito. Sinabihan ko na si Evelyn. Baka mag-resign na rin siya at humanap ng ibang mapapasukan. Teka. Iiwanan niyo na ako? Huwag naman sana kayong ganyan. Matagal na kayo rito, di ba? Malaki naman ang sinasahod niyo para umalis na lang ng bigla. Ang totoo, matagal na namin napapansin na may kakaiba sa lugar na ito. Pang-ilan na si Lolo Ipe sa mga matatanda na nawawala rito. Ayoko sana mag-isip na masama pero kanina, bigla kong naalala na noong nakaraang buwan ay hindi sinasadya nakita ko si Aling Baby. Siya ang anak ni Lola Grace na narito. Tinanong ko noon kung iniuwi na ba nila ang matanda dahil hindi ko na yun nakikita dito. Alam mo ba ang sagot niya? Nagulat siya kasi ilang linggo na raw nila hindi nadadalaw ang matanda. Kaya imposible na kinuha nila. Mahabang kwento ni Kim. So, sinasabi mo ba na biniktima at kinain din si Lola Grace? Natumbok mo pare! Hindi ba nila pinuntahan dito ang matanda pagkatapos nilang malaman yon? Nagpalinga-linga pa si Kim bago sumagot. Tinalaw nila. Pero sabi ni Elena na tumakas daw si Lola Grace. Narinig yun ni Evelyn. Kaya nagtataka kami kung paano makakatakas yun. Hindi na yun halos makalakad. Excuse me, Sir Kim. Pinapatawag ka po ni Elena sa office niya. Singit ng isang staff na nakasuot ng puting uniforme. Sabay na patingin ang dalawa sa babaeng nagsalita. Sige pare, balitaan mo na lang ako at good luck ha. Sabi pa ni Justin, sabay tapik sa balikat ni Kim. Gumanti naman ng tapik ang lalaki sa balikat niya. Gabi. Naglilibot ang mga nurse sa bawat kwarto ng mga matatanda. Pagpasok nila sa loob,
ay inilalagay nila sa lamesa na nasa gilid ng kama ang isang may takip na plato. Alam na ng mga matatanda kung ano ang laman nun. Oras na para kumain ng sariwa at masarap na tunay na pagkain. Dahan-dahan silang bumangon upang abutin ang plato. Eksaktong natanggal ang takip. Gumuhit ang ngiti nila sa labi. Nanginginig pa ang mga kamay na hinawakan ang mapulang karne. Inamoy muna yon sa kakinain. Mababakas naman ang kasiyahan sa mukha ng mga nurse dahil sa nakikitang eksena na hindi na bago sa kanila. Kinabukasan ay laking pagtataka ni Justin dahil tila masasaya ang mga matanda na naroon. Nagkukwentuhan habang nakapagkit ang mga ngiti sa labi. Ang iba naman ay humahalakhak. Sa loob ng 2 linggo ay yun ang unang beses na nakita niya ang ganoong eksena. Dati kasi, lagi lamang malulungkot at seryoso ang mga matatanda. Naging abala sila Evelyn ng araw na yon. Hindi sila magkanda-ugaga sa pag-aasikaso sa mga matatanda dahil 2 na lamang silang caregiver. Hindi na pumasok si Kim at mukhang tinutuon nito ang sinabi na pag-alis. Hindi na malayan ni Justin na napahaba ang idlip niya. Nagmamadali siyang bumangon nang masilip sa bintana na nag-aagaw na ang dilim at liwanag. Tumingin siya sa wristwatch at nagulat pa nang makita na mag-aalas 6 na ng gabi. Dahan-dahan ang ginawa niyang paglabas sa kwarto. Ngunit mabilis din siyang napabalik sa loob nang marinig ang mga yabag at 2 babae na nag-uusap. Alam mo, kasalanan naman ni Kim kung bakit siya ginawang hapunan ni Elena. Masyado kasi siyang matabil. Kalalaki niyang tao. Hindi niya alam na narinig siya ni Elena na sinabi niya sa kasama niya ang narinig nung nag-uusap-usap tayo sa loob noon. Hindi naman yata naniwala ang isang kasama niyang lalaki, yung intern. Sa bagay, pero maganda na rin ang nag-iingat. Tayong malalagot kapag nalaman nila ang sekreto ni Elena. Kakaiba si Elena, no? Mantakin mo, na lalo siyang bumabata kapag kumakain siya ng sariwang karne ng tao. Sa narinig ay nangatog ang tuhod ni Justin sa takot. Kung ganoon pala, ay may katotohanan ang sinasabi ni Kim sa kanya. At ano yung narinig niya na ginawa ng hapunan ang lalaki? Nilukuban siya ng sindak. Kailangan niyang makalabas sa lugar na yun. Ang mahigpit na bilin pa naman sa kanila ay huwag magpapaabot ng 6:00 sa bahay Kalinga. Maingat niyang binuksan ang pinto at lumakad sa madilim na hallway na yun. Pinilit niyang huwag makagawa ng ingay. Palingon-lingon siya sa likod at pinapakiramdaman kung may tao ba na palapit sa kanya. Sinisisi niya ang sarili dahil nakatulog ng mahaba. Napagod siya sa maghapon kaya hindi na malayan na napaidlip siya. Pagbaba sa hagdan ay nakita niyang sarado na ang pinto. Nagmamadali siyang tumungo roon, ngunit para siyang binuhusan ng malamig na tubig nang malaman na nakalak na yun. Ilang beses niyang pinihit, ngunit bigo siya na mabuksan. Pagkaharap niya ay muntik pa siyang mapasigaw nang makita na nakatayo sa likod niya si Elena. Bakit narito ka pa? Seryosong tanong ng ginang. Napalunok ng laway si Justin at pinilit na tumitig ng diretso sa mga mata ng babae. Sorry po, Ma'am Elena. Napahimbing po ang tulog ko kaya hindi ko namalayan na gabi na pala. Alam mo naman ang number 1 rule ng bahay Kalinga. Hindi ba? Naramdaman niyang tumaas ang balahibo niya sa buong katawan. Alam ko po, ma'am. Kaya nga po, humihingi ako ng pasensya. Baka naman pwede pong buksan ang pinto para makauwi na po ako. Sumama ka sa akin at kukunin ko ang susi sa opisina.
Wala siyang nagawa kundi sumunod sa ginang. Habang naglalakad ay napansin niya na iba ang tinutungo nilang daan. Ayaw man niya, ngunit nakaramdam na naman siya ng takot at kaba. Magtatanong sana siya ngunit binuksan na nito ang isang pinto at pumasok doon. Hindi na alam ni Justin ang nangyari dahil may pumalo sa likod ng ulo niya. Nakaramdam siya ng matinding kirot at hilo dahil sa matigas na bagay na tumama sa ulo niya. Sa nanlalabong paningin ay nakita pa niya ang nakangisi na si Elena at ang isang nurse habang nakatitig sa kanya. Pagmulat ng mga mata ay halos masindak siya sa takot. Magaan na ang pakiramdam niya. Pagtingin sa ibabang parte ay halos mahimatay siya dahil wala na siyang binti. Napasigaw siya ng malakas dahil kasalukuyang tinatadtad ni Elena ang mga binti niya at inilalagay sa plato. Huwag kang mag-alala dahil magkakasama na kayo ni Kim. Sa kahumalakhak ng malademonyo ang babae. Pinilit niyang kumawala, ngunit mahigpit ang pagkakatali sa kamay niya habang nakahiga sa kama. Nakita niya na nilalantakan ng isang nurse ang nakalawit na laman sa paa niya. Sumuway ka sa rules ng bahay Kalinga. Kaya ikaw ang gagawing hapunan ng mga matatanda ngayon. Ako rin, lalo akong magiging bata dahil makakakain na naman ako ng sariwang laman mula sa bata rin na kagaya mo. Heto ang sikreto ko kung bakit kahit matanda na ang edad ko ay bata pa rin ang itsura ko. Magsisiman siya ay huli na. Alam niya na katapusan na niya. Magagaya na siya kay Kim na ginawang hapunan ng mga ito. Kahit namamahay ang takot, ay wala pa rin siyang patid sa pagsigaw. Umaasam na baka may makarinig sa kanya at tumulong. Ngunit lalo siyang nawalan ng pag-asa nang pumasok ang dalawang nurse sa loob. Nakaredy na ba? Hinihintay ng mga matatanda yan. Ang saya nila nang sabihin natin na may sariwang laman ng tao na naman silang makakain ngayon. Sabi ng isang nurse. Hindi lang pala si Elena at mga nurse ang mga aswang, kundi pati na rin ang mga matatanda na naroon. Mamamatay lamang ang mga matatanda na narito kapag ipinamana nila ang mutya ng bato sa iba. Tila nabasa ni Elena ang kasalukuyang gumugulo sa isip niya. Parang puputok sa kilabot si Justin, ngunit natigil siya sa pagsigaw nang bigla siyang gilitan ni Elena at tuluyang dumilim ang kanyang paningin. Mayroong nag-iisang anak si Carmela at Ricardo. Hindi sila ganoon kaangat sa buhay para makipagsabayan sa mga tao, ngunit hindi na nila kailangan pang magtrabaho para lamang makakain. Pinag-aaral nila ang kanilang anak sa pribadong paaralan dahil nakakuha sila ng scholarship dahil sa pagiging matalino ni Jumel. Literal na may kaya lamang sa buhay at mayayaman ang may kakayahan na makapag-aral sa ganoong klase ng paaralan. Pamahalan ng gamit at pagandahan ng sapatos. Masaya naman ang mag-asawa dahil sa pagiging kontento ng kanilang anak. Palagi itong umuuwing masaya dahil sa mga ngiti nito sa labi. Hindi rin nakakalipas ang araw nang wala itong naipapakitang mataas na score sa kanyang mga magulang. Alam ni Jomel kung ano ang kanyang ina at ama, maging ang kanyang pagkatao. Ang mahalaga, hindi nila ito ginagamit sa kasamaan
at pananakit ng kapwa gaya ng ibang pamilya na katulad nila. Likas na maunawain at maintindihin ang mag-asawa. Ang pinakaayaw lang nila sa lahat, yung aapihin ang kanilang nag-iisang anak. Hinding-hindi nila malilimutan ni Jumel ang araw ng minsang mapagtripan si Jumel ng mga tambay dahil kinukutya itong isang binabae. Pinalibutan nila ang walang kalabang-labang bata habang pinagpapasahan ang mga gamit nito. Tawa sila ng tawa habang iyak naman ng iyak si Jumel dahil sa takot. Gustong-gusto nang umuwi ni Jumel noon, ngunit hindi niya magawa. Kailangan niya ang gamit na kinuha sa kanya, kaya sapilitan niya itong hinila. Bigla naman siyang tinulak ng isa, dahilan para mawalan ng balanse at mapilayan ang kanyang kamay. Saka naman nagtatakbo ang mga tambay at iniwan si Jumel na hinang-hina. Gumapang si Jumel patungo sa kanyang mga gamit at isinalansan ito. Hindi niya alam kung papaano siya makakatayo dahil talaga namang napuruhan siya. Nagpatuloy lang siya sa pag-iyak nang marinig niya ang tinig ng kanyang ina at ama. Tinanong siya nito kung anong nangyari, pero kung sasabihin niya, alam niyang mapapahamak ang mga nanakit sa kanya kanina. Nagulat siya nang kargahin siya ng kanyang ama at inamoy-amoy siya nito kasabay ng kanyang ina. Mas kinagulat niya pa nang dilaan ng mga ito ang sugat niya. Pa, ano yan? Ano po yan? Takot na sabi ni Jumel. Bayaan mo kami, anak. Ipaghihiganti ka namin. Pagkatapos nun, agad nang inuwi ng mag-asawa si Jumel. Hinilot at inasikaso na siya ng kanyang ina at saka pinatulog. Pinilit ni Jumel matulog ngunit hindi niya magawa. Pilit niyang hinahanap ang antok ngunit hindi niya makita. Nagtalokbong siya ng kumot at tumagilid. Bigla niyang narinig ang usapan ng mga magulang na sinasabing, "Bilisan mo, magpahid ka na ng langis." Rinig niya sa kakaibang boses ng kanyang ama. Kasunod noon ang pagbigkas nila ng kakaibang mga lingwahe. Halos 3 minuto silang ganon bago marinig ni Jumel ang lagabog na pagsara ng pintuan. Alam na niya ang mangyayari. Pinili niyang hintayin ang pag-uwi ng kanyang mga magulang. Hindi niya namalayan ang kanyang pagkatulog. Nalimpungatan siya sa hingal na kanyang narinig. Alam niyang mga magulang na niya yon. Kinabukasan pagkagising niya para pumasok sa paaralan, bumungad sa kanyang harapan ang sobrang sarap na mga putahe sa lamesa. Nakangiti sa kanya ang kanyang ina habang inaaya siya nitong kumain. Agad siyang nagtaka at nagtanong kung anong meron at saan galing ang lahat. Sumagot lamang ang kanyang ama. "Mamaya paglabas mo, malalaman mo kaya sige na anak, kumain ka na. Nalinis namin ng mabuti yan." Sinunod naman ni Jumel, kumain siya ng kumain. Binigyan din siya ng kanyang ina ng isang baunan para paglagyan ng kanyang uulamin sa tanghalian. Masayang lumabas ng bahay si Jumel at naglakad patungong paaralan. Nang medyo makalayo sa kanilang bahay, nakakita siya ng mga barangay tanod na tila may hinahanap. Lumapit ang isa sa kanya at nagtanong, Iho, napansin mo ba itong mga kalalakihan na to? Kagabi pa kasi nawawala eh. Huli raw sila nakita dito sa lugar na ito. Baka napansin mo. Nagulat si Jumel nang makita ang larawan ng mga tambay. Ito yung mga nanakit sa kanya kahapon lamang. Doon niya napagtanto kung sino-sino ang inulam nila kanina. Mas pinili niyang magpatay mali siya at sinabing,
Hindi po, Manong. Hindi ko po sila kilala. Nagpatuloy siya sa paglalakad at nang marating ang paaralan, masaya itong umupo at nagbasa muna dahil hindi pa naman simula ng klase. May napansin siyang kaklase na nakatitig sa kanya at nakangisi. Nginitaan niya ito pabalik. Hindi pamilyar sa kanya ang kaklase, kaya nagtanong-tanong siya. Bagong lipat na estudyante daw yun. At dahil sa sobrang kapilyuhan, isinuka na ng kanyang dating paaralan. Nakaramdam ng takot si Jumel. Ayaw niyang may manggulo ulit sa kanya dahil kapahamakan ang kapalit nito. Gustuhin niya man, ngunit hindi talaga niya kayang pigilan ang kanyang mga magulang sa pagprotekta sa kanya. Sumapit ang lunch break. Tahimik na kumakain si Jumel sa kanyang pwesto nang bigla siyang lapitan ng bago nitong kaklase na kilala sa pangalang James. Tinanong siya nito kung anong ulam niya. Masayang sinagot ni Jumel yun ng, Sinigang na baboy. Talaga? Pahingi nga ako. James, hindi kasi pwede. pagtanggi ni Jumel. Alam niya kasing pupwede niyang mahawaan sa pagiging aswang si James kung sakaling bibigyan niya ito. Napakadamot mo naman. Kala mo naman napakasarap ng pagkakaluto niyan. Pasensya na. Ayoko ng gulo, James. Bakit? Siguro totoo nga sinasabi ng mga tao dito, no? Siguro binabae ka, no? Ha? Binabae lamya? Hay! Umalis ka na. Hayaan mo akong kumain. Halata namang mas masarap yung ulam mo eh. O sige, aalis ako. Buong akala ni Jumel ay ayos na. Wala ng problema at walang away. Ngunit bago pa tumalikod si James, sinanggi nito ang baunan ni Jumel, dahilan para matapunan ang uniforme nito. Uy! Napakalamya mo talaga. Bakit hindi mo sinalo? Pangangantyaw ni James. Ano ba, James? Sinabi kong ayaw ko ng gulo eh. Mahirap bang intindihin yon? Ano nga ulit? Ano yun? Wala akong naririnig ah. Dahil sa ingay na kanilang ginawa, naagaw nito ang atensyon ng lahat. Mayroong nakikantyaw, meron namang pinagtatanggol si Jumel, hanggang sa naabutan sila ng kanilang guro at nasaksihan ng kalagayan nila. Lumapit ito at nagtanong. Sasagot na sana si Jumel nang bigla itong unahan ni James. Ma'am, siya po kasi. Naglalakad lang naman po ako sa unahan. Tapos bigla niyang hinila yung damit ko. Tapos natapon po yung laman ng baunan sa kanya. Jumel, totoo ba yung sinasabi ni James? Hindi dapat ganyan turnato ng bagong kaklase. Ma'am, hindi po totoo yung sinasabi ni James. Sapat lang po ang ulam ko sa maghapon upang hindi ako magutom habang nagkaklase. Hindi ko lang naman po siya nabigyan kaya siya nagalit sa akin. Hay nako, hindi ko alam kung sinong papaniwalaan. Bukas na bukas gusto kong dalhin niyo mga magulang niyo. Sa guidance tayo mag-uusap. Hindi naman na nag-atubili pa si Jumel na magsabi sa kanyang mga magulang para pumunta sa paaralan. Dahil alam niya sa kanyang sarili na hindi siya ang nanguna. Sumapit ang kinabukasan. Malakas ang loob ni Jumel kasama ang kanyang mga magulang na dumiretso sa guidance. Sila pa lang ang naroon. Wala pa si James at ang kanyang mga magulang. Nagantay sila ng halos 20 minuto bago dumating ang mga ito. Nagsimula na ang usapan. Busit na busit si Jumel dahil pinipilit talaga ni James na si Jumel ang nanguna. Ramdam na ng guro ang galit ng dalawang bata kaya ang mga magulang na nito ang pinag-usap. Hindi naman ho kasi magagawa ni Jumel yan. Sa tagal niya sa paaralan na to, kahit minsan wala pa siyang nakakaaway. Wika ng tatay ni Jumel. Kasi binabae ang anak mo. Hindi nga may pagtanggol yung sarili niya sa anak ko eh. Sagot naman ng tatay ni James. Mag-ingat ka sa sinasabi mo. Marahil malambot gumalaw ang anak ko.
Pero di hamak na mas malakas pa yan sa'yo. Hindi ako masisindak na mga mahihirap na kagaya ninyo. Alam nyo, wala namang kayong lugar sa paaralan na to eh. Sa totoo lang, pangmayaman ang lugar na to. Mawalang galang po. Nakapasok ang anak ko dito dahil matalino siyang bata. Kayo, nakapasok ang anak mo dito dahil may pera kayo. Hindi na nakasagot ang tatay ni James at tumayo kasabay ng pag-akay sa kanyang anak. Marami pa akong asikasuhin sa negosyo. Hindi ako magsasayang ng oras sa mga mahihirap na kagaya ninyo. Hindi ko na din kayo papatulan dahil alam niyo naman kaya kong bumili na abogado. Nagalit ang ama ni Jumel, maging ang ina nito. Mas pinili na lang umabsent ni Jumel sa araw na yon para sumama sa kanyang mga magulang na umuwi. Ayaw na niya ng gulo, pero alam niya sa sarili niya ang kahihinatnan ng pamilya ni James sa oras na kumagat ang dilim. Hindi na niya pipigilan ang kanyang mga magulang dahil sa pangmamaliit nito sa kanila. Sumapit ang gabi. Gustong sumama ni Jumel, kaya binagbigyan siya ng kanyang mga magulang kahit pabata ito. Malakas ito at maraming abilidad. Sinundan nila ang amoy ni James at dinala sila nito sa isang malaking bahay. Mayroong 2 bantay sa labas. Pinaubayan na lamang ng mga magulang ni Jumel sa kanya ang mga ito. Dahan-dahang gumapang si Jumel sa likod ng isang gwardya at saka ito sinaksak gamit ang nagtutulisan nitong mga kuko. Paghugot niya, sumabay na dito ang mga lamang loob. Ganon din ang ginawa niya sa isa pang gwardya. Mas napadali ang kanilang pagpasok dahil walang mga katulong sa bahay na yon at tanging si James at ang mga magulang niya lamang. Dinala sila ng kanilang pang-amoy sa 2 palapag ng bahay. Bumungad sa kanila ang tulog na si James. Hinayaan at pinanood ng mga magulang ni Jumel kung papaano nito kikitalan ng buhay ang batang nagpahamak sa kanya. Ginising nito si James sa pamamagitan ng pagbulong nito. Dumilat si James at talaga namang nasindak ito sa kaanyuan ni Jumel. Nagwika pa si Jumel ng, Kamusta? Mas malakas pala talaga ang pamilya mo sa amin, ano? sabay saksak ng kuko nito sa tiyan ni James. Pinili niyang hindi ito masagad upang hindi muna bawian ng buhay si James at madama pa nito ang sobrang sakit na pakiramdam. Naghihiyaw ang bata sa sobrang sakit at narindi ng sobra si Jumel dahil sa ingay. Ibinuka niya ang kanyang bunganga. Bumungad kay James ang mga pangil nito at agad namang sinakmal ni Jumel ang tiyan ni James at pinagkakain ang mga lamang loob nito. Sa kabilang banda, ang mga magulang naman ni James ang nilalantakan ng mga magulang ni Jumel. Sinigurado nilang walang maiiwan na ebidensya o kahit anong patunay na aswang ang pumatay sa mga ito. Nag-iwan sila ng bakas ng mga dugo at kutsilyo para lumabas na pinatay ito ng tao. Masaya silang umalis dahil nakapaghiganti sila. Sumapit ang kinabukasan. Nag-anunsyo ang kanilang guro sa nangyari kila James. Brutal daw ang nagawang pagpatay sa mga ito. Sindikato at mga magnanakaw raw ang posibleng gumawa nito. Tikom man ang bibig ni Jumel, ngunit naghihiyawan naman ang kanyang mga kalamnan sa sobrang saya dahil naibsan na ang kanyang galit at naibsan rin ang kanyang gutom. Walang makakadaig ng bagsik ng inaping aswang. Happy Sunday po mga maharlika, mga kadigma ko dyan sa pakikibaka. Kumusta po kayo? Ayan, happy Sunday talaga. Alright, maiksing shoutout lang po sa ating mga supporters. Shoutout po kila Maria Teresa Galima. Birthday po ng kanyang anak. Uy, happy birthday! Alright, shoutout din po kila
Riza May Mayo at sa kapatid niyang si Renante Mayo. OFWSG, Pab Jai. Ayan. Kumusta rin po kila Miss Milagrosa Luke, kila Miss Suplada. Sobrang nakakamiss po kayo. Sino pa ba? Meron po tayong subscriber dati, si Miss Eminem. Hindi ko na alam kung nasaan siya. Sana makalipat din siya sa atin, ano? Mga kadigma, baka naman mahanap nyo, no? Sabihin nyo na meron na tayong panibagong channel. Okay. So, yun lang po. Good vibes lang po tayo palagi, mga maharlika. Ayan. Maraming salamat po, mga maharlika. Ingat po tayo palagi. Okay? Enjoy the rest of your Sunday. Enjoy the rest of your weekend. And then, pahinga rin po tayo. Ayan. So, hinga-hinga. Okay? Bawal po ma-stress. Maraming po salamat. Ingat po palagi.